Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ang alam mo ba ng hamon ng Diyos sa atin ay maging asin at liwanag para sa iba. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na ang Diyos ay nang hinahamon tayo ang lahat na maging asin. Ang asin ay nagbibigay panlasa. Kung kaya kailangan ang buhay natin ay nagbibigay panlasa sa iba, sa mga nawawalan ng pag-asa, sa mga hindi nakakaramdam ng pagmamahal, nawa ay makita sa atin, maranasan sa atin pag tayo ay nakakasalamuha na nagkakaroon sila ng katuturan, nakakaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Kaya nga, dapat ugaliin natin, maging buhay natin araw-araw, ang tanungin ang Diyos kung paano maging isang ehemplo, isang mabuting tao upang ang ibang tao ay maging mabuti rin. Pag naranasan nilang kabutihan sa atin, ay siguradong magbabago ang isip nila at tayo ang magiging dahilan at tayo'y gagamitin ng Diyos na maramdaman nila ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa ay liwanag. Tayo'y maging liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Pero at kagaya nitong nasa aking likuran, ako po ay nasa Pompey ngayon sa Italy, ay habang tumataas habang lumalabas ang araw, ganun din sana tayo. Itong hamon ng Diyos sa atin na maging liwanag tayo sa iba sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa ating mga gawa. Kaya dapat kung may nakikita tayong mga kunwari mga korupsyon sa ating kapaligiran, mga bagay na hindi maganda, tayo ang magbibigay ng liwanag ng katotohanan ng kabutihan ng Diyos para ang iba ay makita rin na ito'y hindi tama. Kaya nga napaka-importante sa buhay natin, mga kapatid, na magliwanag sa atin ang kabutihan ng Diyos. Ang asin ay gagamitin tayo ng Diyos para tayo ay maging banal at maging banal din ng iba. Ang liwanag, gagamitin tayo ng Diyos para mabuksan ang ating kapaligiran sa mga masamang gawa at para gumawa ng mabuti. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. God bless and God is good. Isang mapagpalang araw. God is good.